Umaga sa ating lahat. At muli po, welcome po sa ating pong gawain sa umagang ito. At handa po natin ang ating mga sarili sa paikinig na salita ng Panginoong Diyos. This is my introduction. At ito po ay katanungan. Paano ka pumipili ng mga bagay na gusto mo para sa iyong sarili? So, paano ka pumili ng mga bagay na gusto mo sa iyong sarili? Siguro, may kanya-kanya tayong sagot kapag pinag-uusapan ay ang patungkol sa pagpili. Diyan tayo minsan choosy, di po ba? So, hindi basta-basta tayo pumipili. Kasi kapag pumili tayo, ang pinipili natin ay ang alam natin na pinaka-mainam. Tama po ba? So, hindi tayo pipili ng hindi natin magugustuhan. Hindi tayo pipili ng alam natin hindi mainam para sa atin. Nabanggit ko po ang lahat ng ito sapagkat sa umagang ito, ang ating pag-uusapan o ang pag-aaralan ay patungkol po sa katanungan na ang kabanalan ay hindi isang pagpipilian kundi palaging pinipili. Ulitin ko, ang kabanalan ay hindi isang pagpipilian, kundi palaging pinipili. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng salita ng Diyos sa Hebreo chapter 12, verse 14. Hebreo chapter 12, verse 14. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Magpabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, sapagkat ang salita niyo po ay maririnig namin at maipapaliwanag sa buhay ng bawat isa. Ang banal mo pong Espiritu, ang siyang makapangyarihan at may kakayanan na magbigay ng pangunawa sa lahat ng makikinig ng aral mong ito. Nawa, Panginoong Diyos, matuto kami at magdala din po ito sa amin ng isang reformation o pagbabago, sapagkat alam namin na ang aming mga laman ay mahina. Subalit, ang salita niyo pong ito ang siyang magre-remind sa amin at magtuturo sa amin upang nang sa ganon ay palagi naming pipiliin ang mamuhay sa harapan ninyo ng may kabanalan. Lord, as we continue our worship to you, we humble ourselves before you. Dahil alam naman po namin na wala pong naitatago sa inyong harapan. Lahat po kami ay lantad sa inyong paningin at kailangan naming magsulit sa inyo. Ngayong umaga, ano man po ang nakikita nyo sa aming mga puso, sa aming mga isipan at kalooban, na mga naisip, nasabi at nagawa namin, patawarin niyo po kami, Ama. Alang-alang sa dugo ni Kristo na tumikis sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa katwiran ni Jesus na inyong isinalin sa amin upang tingnan niyo kami na matuwid. Subalit ngayon ay humihingi po kami ng tawad sa inyo bilang Ama namin at mga anak ninyo. At sinasabi namin, patawarin niyo po kami, Ama. Nawa, malayang kumilos ang inyong banal na Espiritu sa buhay namin lahat. At nawa, tulungan niyo po na hindi ma-divert ang aming mga isipan at atensyon sa oras na ito. Sa mga bagay na iniisip namin, sa mga bagay na inaalala namin, at sa mga nakapaligid sa amin. Kundi hayaan niyo po na ang oras na ito ay maging oras ng inyong pagsasalita sa aming lahat sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan. Ako na inyong tagapangaral ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Alam ko na kung wala ka, wala po akong magagawa. Palagi po akong nagdidepende sa inyo at sa inyong banal na Espiritu. Upang na sa ganon, ang lahat ng maririnig ng mga kapatiran ay mula po sa salita ninyo at sa prinsipyo ng inyong banal na kasulatan na aming pag-aaralan. Wala po kaming nais balikan at bigyan ng papuri sa oras na ito ng aming
pagsasalo-salo ng inyong salita, kundi kayo lamang. Ito ang aming dalangin sa inyo, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay. So, sabi ng Hebrew chapter 12, verse 14 to 16, ay ganito. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. At magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Ang aklat ng Hebreyo ay isinulat ng isang apostol o lingkod ng Panginoon. Hindi po malinaw sa isang espesipikong tao kung sino siya. Subalit, maraming scholar ang nagsasabi na si Apostol Pablo ang sumulat nito o pinasangkapan ng Diyos sa pagsulat dito. Dito ay tinatalakay ang pagkakaroon ng warning o babala ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang mga mananampalataya sa Hebreyo ay maaaring tumalikod sa Panginoong Diyos dahil sa tinatawag na mga false teaching na lumalaganap sa panahong iyon. Kung kaya't sinasabi ng ating Apostol Pablo o ng sumulat na ito, na pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. So dito, binibigyan ng diin ng salita ng Diyos ang mamuhay ng may kabanalan. At kung hindi daw tayo mamumuhay ng may kabanalan, ang sabi ron, ay hindi ninyo makikita ang Panginoon. Meaning, well, alam naman natin kapag namuhay po tayo sa mundong ito ng walang kabanalan, alam natin ang kabaliktaran ng kabanalan ay kasalanan. Tama? At habang nandun tayo sa kasalanan iyon, hindi ho natin malinaw na nararanasan yung presence ng Lord sa buhay natin. Hindi natin talaga makikita ang Diyos. Why? Dahil nga po sa kasalanang naroon. Pero I want to elaborate this passage na ating pinag-aaralan. May dalawang bagay na dapat tayong tingnan dito sa Hebrew chapter 12 na tinatalakay natin sa verse 14 to 16. Yung number 1, ang iyong kabanalan sa harapan ng Diyos ay nakasalalay saan? Sa kabuuang gawa ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Gusto ko muna ipakita sa inyo na ang kabanalan ng bawat isa sa atin ay hindi ho nakabase sa ating good works. Amen? So yung kabanalan sa pagtingin ng Diyos sa atin ay hindi ho nakasalalay sa anumang good works na meron tayo o sa performance na meron tayo o sa anumang status ng buhay natin. Ang katwiran na meron tayo ay nanggaling kay Kristo. Kung kaya tinitingnan tayo ngayon ng Diyos na banal, tinitingnan tayo ng Diyos na matuwid, dahil kay Kristo. Kaya kung inyo makikita, nakakulay yellow, naka-highlight ng yellow, nakasalalay sa kabuuang gawa ni Hesukristo. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng, and I quote, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ano ba ibig sabihin yan? Ano ba yung gustong iparating ng author ng Hebrew chapter 12 verse 14 sa mga pangungusap na yan na sapagkat hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Yung kaligtasan ba natin ay nakadepende sa antas ng ating personal na kabanalan? Yan ba'y gustong ipakita dyan? So sinasabi ba ng apostol, yung kaligtasan ba natin ay nakadepende sa antas ng ating personal na kabanalan? Alam niyo po, kung ang kaligtasan natin ay nakadepende sa performance natin upang maging banal tayo, sa tingin nyo may maliligtas sa atin? Wala po. Bakit po? Everyday po, meron po tayong nasasabi, nagagawa at naiisip na kasalanan. So, hindi po dyan. Sa mga katanungan na ito, ang Biblia ay may malinaw na katugunan. So, sa Bible po tayo kukuha ng malinaw na sagot. Number 1, the best Christians can never
in themselves merit salvation through their personal holiness. Hindi ho natin makukuha yung kahit sinong magaling na Kristiyano, kahit sino yung magsasabi na banal siya, hindi ho niya makukuha ang totoong kaligtasan na mananatili sa kanya sa pamamagitan ng kanyang personal. Pag sinabi kong personal, this is his or her good works na nagpapanatili ng kanyang kaligtasan. So yung salvation natin, hindi nananatili na nakadepende sa good works natin. So the best Christians can never in themselves merit salvation through their personal holiness. Letter A, ang ating mga gawa ay katulad lamang ng maruming basahan sa panuntunan ng kautusan ng Diyos. Ayon sa Isaiah chapter 64, verse 10. Ano sabi ron? Kaming lahat ay naging marumi at madungis. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. We are filthy rags sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nung hindi pa po tayo naliligtas, tinitingnan po tayo ng Diyos na maruming basahan. Tinitingnan tayo ng Panginoong Diyos na pinakamarumi. Well, ang ginamit na salitang maruming basahan dyan, yung filthy rags na yan, medyo pangit lang siya pakinggan, yan ay galing sa salitang pasador sa Tagalog. Alam ng mga matatandang babae yan. Ibig sabihin, pinakamarumi. So, ibig sabihin, nang hindi pa tayo naliligtas, kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo kabuti, when it comes to spirituality, hindi ho yun nagbigay ng kaligtasan sa atin. Sapagkat malinaw na sinasabi ni Propeta Isaiah, kaming lahat ay naging marumi at madungis at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Our best works are stained and polluted with imperfection and sin. Now, kahit tayo ngayon, na mananampalataya na, kahit na yung pinakamainam na ginagawa natin ay may mantsa at meron pong pollution, ibig sabihin, nalagyan ng walang kaperpektuhan na kasalanan. Kasi minsan, halimbawa sinabi ng Lord, whatever you do in deeds and word, do it for the glory of God. Di ba? May mga time tayo na gumagawa tayo, hindi na for the glory of God eh. Tama po ba? For our self-benefits, yun yung gusto natin. Di po ba? So, malinaw po, sabi ko dyan, our best works are stained and polluted with imperfection and sin. Sabi nga ng isang manunulat, and I quote, even our tears of repentance need to be washed in the blood of the Lamb of Christ. Alam nyo, sometimes, nagre-repent tayo kay Lord. Pero ang gusto ko ipakita dyan, ng author dyan, why even our tears of repentance need to be washed in the blood of the Lamb of Christ? Kasi without the grace of God sa buhay natin, hindi tayo papatawarin ng ating Panginoong Diyos. May nakagawa na ba sa inyo ng pinakamasama na at hindi mo mapatawad? Kahit lumalapit siya sa iyo, parang hindi mo siya mapatawad at sinasabi mo, bigyan mo pa ako ng ilang panahon para maghilom ang aking puso. Di ba? Why? Tayo minsan, dapat nating intindihin kung bakit minsan tayo nagre-repent kay Lord, umiiyak tayo sa Kanya, yung luha natin bumabaksak, pinapatawad tayo ng Panginoon because of the blood of Jesus Christ. Dahil po sa kamatayan ni Kristo sa cross. Scripture repeatedly refers to the obedience and righteousness of Christ in our behalf. Pinapakita ng Biblia na salita ng Diyos, tinutukoy. Alam niyo kung bakit lang tayo matwid sa harapan ng Diyos? Hindi dahil sa katangian natin. Hindi o dahil sa mabubuting ginagawa natin, kundi dahil kay Kristo na siyang naging katwiran natin sa harapan ng Diyos. Kaya pag tinitingnan tayo ng Panginoong Diyos, kahit matigas yung ulo natin, kahit marami na tayong ginagawang mali sa harapan ng Diyos, dahil anak niya tayo, hindi pa rin natatanggal ang pagiging anak mo ng Diyos. Bakit? Kasi tinitingnan ka pa rin ng Diyos na anak niya, na matwid ka sa kanyang harapan, sa katangiang inilagay ni Kristo sa iyo. Pero kung titingnan ka, matigas ulo mo, ayaw mo sumunod kay Lord, kung yun yung magiging sukatan ng Diyos sa atin, malamang sasabihin ng Lord sa atin,
Hindi na kita anak. Tama po ba? Minsan po, nangyayari yan sa mga magulang. Nako, kung alam ko lang na ganyang katigas ang ulo mo, sana nung maliit ka pa, piniga mo na yung, yung ilong mo. Naririnig ko nung araw yan eh. Pero si Lord, on our behalf, yung ginawa ni Kristo sa krus, hindi para sa kanya yun, kundi para sa iyo. Sabi ng Romans chapter 5 verse 19, sapagkat kung naging makasalanan, ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao. Si Adan po yan. Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino po ang isang taong iyan? Yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. In 1 Peter chapter 3 verse 18, ganito ang sabi, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ganito kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Si Kristo na walang kasalanan, namatay ng minsan. Para kanino siya namatay? Bakit ba kailangang mamatay ni Kristo sa cross? Para ba sa kanya yon? Hindi. Ang sabi diyan, namatay siya sa cross para sa iyo at para sa akin. Upang na sa ganon, ikaw na sumampalataya kay Kristo, ay tingnan ng Diyos Ama ngayon na matuwid. Yun yung dapat nating makita. So, tinitingnan tayo ngayon ng Diyos na matuwid. Hindi dahil si Fernando ako, Bustamante. Tinitingnan ako ng Diyos na matuwid dahil nasa akin si Kristo na nagbayad ng aking kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. So, ang nakikita ng Diyos sa akin, hindi yung nature ko. Ang nakikita ng Diyos sa akin, si Kristo na nagligtas sa akin. Pero pag ba tinignan ni Lord minsan yung pamumuhay ko, matutuwa ba siya? Hindi siya matutuwa kasi may mga mali rin ako nagagawa. Kung titingnan ka rin ng Lord, baka hindi siya matutuwa sa iyo dahil sa mga mali at kasalanan mo ding ginagawa. Tama po ba? Pero tinitingnan ka ni Lord ngayon na anak niya, na matuwid ka, kasi ang nakikita niya sa iyo ay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong kasalanan. What is my point? Ang dalawang passage na ito, ng dalawang passage na ito, ng dalawang aspeto ng gawain ni Kristo para sa atin, they are often referred to as Christ's active and passive obedience. Now, ito pong Romans chapter 5 verse 19 and even 1 Peter 3:18, ang tawag po dyan ay tumutukoy po Christ's active. Ano to? Mamaya makikita niyo yan. At yung pangalawa, passive obedience. Ibig sabihin, si Kristo ay aktibong mayroong sinunod at mayroon din siya na naging kapakinabangan para sa atin after po na mabuhay siya sa cross. Now, this is number 1, active obedience. Ang active obedience, binibigyan ko kayo ng konting theological term para mas maintindihan natin, means Christ's sinless life here on earth. His perfect obedience and absolute holiness. So kung titingnan ninyo, nung sumunod si Kristo sa Diyos Ama, ano siya? Wala po siyang kasalanan. Right? Nang sumunod siya sa Diyos Ama, si Kristo ay walang kasalanan. Nang namuhay siya dito sa lupa, He is perfect and He is sinless. Yung kanyang perpektong pagsunod at ganap na kabanalan ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Kasi kung si Kristo, nung nandito sa lupa, nagkasala siya, hindi na ho tayo pwedeng may save ni Jesus. Amen? Kung si Kristo ay hindi perfectong sumunod sa Ama, hindi ho tayo maliligtas. Kung si Kristo ay walang ganap na kabanalan, hindi ho siya pwedeng magligtas sa atin. That's why, itong tatlong ito ay nagpapakita, lahat ng iyan ay ginawa ni Kristo 33 and a half years na nandito sa lupa. Hanggang kamatayan niya sa cross, lahat na yan ay ginawa ni Kristo. Para kanino? Para sa iyo at para sa amin. Now, the passive obedience means refers to His death on the cross, through which He fully paid the penalty of our sins and placated the wrath of God toward us. Christ came to do the will of the Father. So when Jesus came here on earth, 2,000 years ago, according to Hebrew chapter 10 verse 5 to 9, He came to do the will of the Father. And what is the will of the Father?
mamatay siya sa cross. Bakit kailangan niyang mamatay sa cross? Upang maligtas ang lahat ng kanyang hinirang. That's why the passive obedience, nagpapakita ito sa atin na yung kamatayan ni Kristo sa cross ay kompleto at buong binayaran niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Tinanggal niya ang puot ng Diyos sa atin. At ito ay isinaling kay Kristo. That's why when Jesus died at the cross of Calvary, 3 p.m., ano sabi niya? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? For the first time, mai-experience ni Jesus Christ ang kamatayan sa cross. Mai-experience ni Jesus Christ ang puot ng Diyos. Bakit? Just imagine, if we are 20 people dito sa loob na ito na iniligtas ni Kristo, lahat na yon ay ibinuhos ng Diyos ang puot niya kay Kristo na sana sa ating lahat dito, ibubuhos ng Lord pag namatay tayo doon sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, ikaw sana pag namatay ka, yung kaluluwa mo, katulad ng nangyari sa matandang mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. Si Kristo ang umako po nun. Kaya malinaw na malinaw, that is the reason kung bakit sinunod ni Kristo ang kalooban ng kanyang Ama. Ibig sabihin po, kung wala ang paggawa ni Kristo na yan para sa atin, ano kaya ang kahihinatnan ng buhay natin pagkayari ng kamatayan natin dito sa lupa? Simple lang po. At pinaka-dilubyo. At ano yung dilubyong ito? Lahat tayo ay magsasuffer sa apoy ng impyerno. Pwede po ba pakilakasan yung aircon na ano lang po kasi medyo lakas ko lang po konti. Yung aircon pa pakilakas. Naka number 1 lang. Okay? Ngayon, sinabi pa ng salita ng Diyos sa Hebrew chapter 10 verse 10, ito ang sabi, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng misang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Now, napakagandang passage. Just to observe this passage, mga kapatid. Ano po ito? At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, nakita niyo? Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng misang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Ang tanong natin ngayon, bakit tayo naging banal sa harapan ng Diyos? Dahil po kay Kristo. Tingnan niyo ha. Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo. Ginawa tayo ni Kristo na banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga ho, ang lagi ko sinasabi sa inyo, pag tinitingnan tayo ng Lord na matuwid sa kanyang harapan o banal, hindi ho ang nakikita yung sarili mo. Ang nakikita po niya ay si Kristo. At ang ginawa ni Kristo kamatayan sa cross once and for all. That's why we are not believe and practice na kailangan pa nating mamatay sa cross, na kailangan pa nating maghirap, kailangan pa nating magpakasakit para sa ating kaligtasan. Si Kristo po ang tumarabaho ng lahat ng iyan. Ang gagawin lang ng bawat isa sa atin ay pananampalatayanan ang kamatayan at ang pagkabuhay ni Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. What is the doctrinal implication ng Romans numeral number 1 na puntos natin? Our holiness before God depends entirely on the work of Jesus Christ for us by God's grace. Ang gusto ko ipaunawa sa atin, ang ating kabanalan sa harapan ng Diyos ay nakadepende sa kabuuang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Ito ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ka ba nagkamali tayo, ngayon, pag namatay tayo, pupunta tayo sa impyerno? This is my case study. Kunwari, ako, pastor niyo ako. Nakagawa ako ng mali. Tingin niyo sa akin, i-judge niyo na ako. Sabihin niyo, si pastor pa naman yan eh. Ba't ginawa niya yan? Baka makasalanan naman ni pastor, di ba? Yun yung i-judge niyo. Tapos sasabihin pa ng iba sa inyo, siguro napunta na si pastor sa impyerno, di ba? Yun yung iisipin niyo sa akin kasi gumawa ako ng mali. Alam niyo, ang salvation natin ay hindi nakadepende sa ating performance. Ang salvation natin ay nakadepende saan?
sa kompletong ginawa ni Kristo sa krus. Amen po ba? Bigyan ko kayo ng example. Kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng mga performance natin, kumuha kayo ng pentel pen. Sa buong maghapon, pag nagkamali ka, lagyan mo ng tuldok yung mata mo, yung ulo mo. Ulo lang muna. So wag mong buburahin, mga 1 linggo. Ano ang makikita nyo sa mukha nyo? Hello? Kulay black na. Eh kung doon nakabase yung salvation po natin, wala pong maliligtas sa atin. Tama po ba? Amen po ba? Mag-aminan lang tayo. Kahapon, sino hindi nagkamali rito? Sa isip, sa salita, at sa gawa. I'm not encouraging every one of us to intentionally making sin sa buhay natin. But our position in the sight before God, tayo ay naging banal dahil kay Kristo na siyang katwiran natin sa harapan ng Panginoong Diyos. And God prohibited us na hindi porke masagana ang Diyos ng biyaya sa atin, magpapatuloy tayo sa pagkakasala. By no means, sabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 1. Ang pinupunto natin ngayon dito ay yung point number 1 natin, na sinasabi ko sa inyo, na ang iyong kabanalan sa harapan ng Diyos, sa harapan po ng Diyos, hindi po sa harapan ng tao. Tama po ba? Kasi kapag sinabi ko sa inyo, sister, brother, banal ba ako? Tataas ang kilay nyo. Bakit? Kasi may makikita kayo sa akin kasalanan. Tama po ba? Ganon din ako sa inyo. Lalo na kung kilala kita. Tama po ba? Kaya ang nilagay ko dyan, sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao. Sa harapan ng tao, ang laging sasabihin sa'yo, makasalanan ka. Kailangan gumawa ka ng mabuti para maging banal ka sa harapan ng Diyos. Tama? Ang iyong kabanalan sa harapan ng Diyos ay nakasalalay sa kabuang gawa ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Now, this is the teaching of the Word of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 2. Sister po. Ito yung number 2. Mahirap po ito. Ang iyong kabanalan ay nagdidemand ng pagsisikap mo. Sa harapan ng Diyos, we are positionally holy and righteous because of Jesus Christ. Pero meron pong tinuturo ang Biblia na kung ikaw ay anak ng Diyos, nagdidemand ang ating Panginoong Diyos na work out your salvation. Ano ba ibig sabihin ng workout? Kung gusto mo mag-workout, para gumanda yung katawan mo, hindi mo pwedeng nakahiga ka. Tama po ba? Tama po ba? Kailangan meron kang gawin. Kaya nga nag-workout daw di ba? So ngayon, yung number 2, this is the part of Christian. Kanina sa harapan ng Diyos, yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Kay Kristo, binayaran niya ang lahat ng ating sala. Ang gagawin lang ng bawat isa sa atin, sumampalataya, dahil binigyan siya ng pananampalataya ng Banal na Espiritu, nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pero after we say, God demanding us to work out our salvation and holiness. Now listen carefully. Pansinin natin na ang Hebrew chapter 12 verse 14 ay nagtuturo sa atin na ang kabanalan na mayroon tayo ay bahagi ng pagsusumikap natin na bunga ng gawa ng Diyos. Sinasabi ko po sa dulo na bunga ng gawa ng Diyos. Ano ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 12 to 13? Sabi niya, yamang wala ako sa inyo, mas higit pa na sumunod kayo at nanginginig pa. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyong isip at kalooban upang magawa nyo ang kanyang kalooban at naisin sa inyong buhay. God works in our will. Siya yung naglalagay sa ating puso na mamuhay ng kabanalan. Alam niyo, minsan, pag tinuturo ko yung kabanalan, lumalakas na lang yung loob ko dito. Pero pag piniprepare ko ito, hinang-hina po ako. Bakit? Paano ko to Lord tuturo? And even myself, alam ko, meron akong stain ng weakness sa kasalanan na meron ako. Honestly speaking, wala pong pastor na hindi po nagkakamali. Lahat po tayo subject to error. Amen?
So, ang ibig sabihin dito, bunga ng gawa ng Diyos. Yung Hebrew 12:14 ay nagtuturo sa atin na ang kabanalan na meron tayo ay bahagi ng pagsumikap natin na bunga ng gawa ng Diyos. Ang sabi ng Hebrew 12:14, I quote, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Tingnan nyo, ang turo po, mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Kung wala tayong maayos na relasyon sa tao, ano gagawin natin? Mag-aaway po lagi. Di ba ba? Pero sabi diyan, at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Parang kung titingnan natin, doon sa unang phrases, relational. Kasi magre-reflect kasi ang pamumuhay natin ng may kabanalan kung paano tayo makitungo sa mga tao. Tama po ba? Nakuha niyo po yung punto? Kung namumuhay tayo ng may kabanalan, magiging maayos ang relationship natin sa pamilya natin at sa mga taong kasama natin. Number 1, itinuturo dito na ang parehong kabanalan na mayroon kay Kristo sa harapan ng Diyos at ang kabanalan na pinagsisikapan mo. So, tinuturo dito sa Hebrew 12:14, si Kristo, matuwid, tinitingnan ng Diyos kayo sa atin, ng Ama, na matuwid tayo dahil kay Kristo. Pero tinuturo din ng Biblia na kailangan nating i-work out ang ating pamumuhay ng may kabanalan. Number 2, these two aspects of holiness complement one another. For salvation is a salvation to holiness. We are saved para sa kabanalan. We are not saved para sa kasamaan. Ang holiness at saka ang work out your salvation ay nagko-complement sila. Hindi ho sila magkaaway. Nagkakasundo po yung dalawa na yan. Amen? Ngayon, tingnan nyo. Ang sabi ng 1 Thessalonica 4:7, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagkakabanal. What is the purpose of God's calling sa buhay po ng bawat isa sa atin? Simple lang po. Tayo'y tinawag ng Diyos para sa kabanalan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa ikarurumi ng bawat isa sa atin. Amen? So, ang ibig sabihin, the sanctification continues sa buhay po natin. Every day, God changes our heart, our lives sa buhay po natin. Wala pong stagnant na mananampalataya na nung nakakilala ka sa Panginoon, lasinggero ka, 5 taong ka ng Kristiyano, lasinggero ka pa rin. Wala akong ganon. Nung nakakilala ka sa Panginoon, taya ka ng taya sa wedding, sugal ka ng sugal, 3 taong ka ng Christian hanggang ngayon, ganon ka pa rin. Wala akong ganon. Ano yung punto rito? Ang punto po rito, God called us para mamuhay tayo ng may kabanalan at hindi po sa ikarurumi ng ating sarili sa paningin ng Diyos at ng mga tao. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na magpakabanal, na kasama ng lahat na nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Now, I want to focus your attention dito na pinapaging banal. Ano ibig sabihin nito na pinapaging banal? This is a perfect or this is a progressive? Progressive. Pinapaging banal. Present progressive. Ano pa yung sabi rito? Ang sabi rito, kasama ang lahat ng mga nagsisitawag sa lahat ng dako sa pangalan ng Panginoon sa kanila na ating Panginoon. Na kung titingnan natin, pinapaging banal, mga banal. This is a present progressive. Meaning, hindi po stagnant ang ating spiritual living. Amen po ba? Para pong yung isang illustration ko, yung isang sculpture na napakagaling, naglalakad siya sa isang dalampasigan, nakakita siya ng naanod na kahoy. Walang attraction sa kanyang asawa. Ang sabi ng asawa niya, ba't na kinuha mo yung kapangit-pangit naman? Pero ang sabi niya, meron akong gagawin dito. Hindi, tapon mo na yan, sabi ganon. Hindi, inuwi niya. Alam niya, nung inuwi niya, sabi niya, akin na to. Nung inuwi niya sa bahay niya, inutik-utik niya, gamit ang kanyang mga tools, hanggang sa lumabas ang pinakamagandang obra maestra na gusto niyang gawin.
When God found us, lahat tayo makasalanan, kapatid. Pero because in the hands of God, na nagwo-work sa ating mga buhay, every day, ginagamitan tayo ng Lord sa buhay natin ng kanyang mga tools na pamamaraan upang tanggalin ang mga bagay na hindi niya gusto sa atin. Ako niyo punto? So, ang ibig sabihin, pinapaging banal, mga banal. This is a present progressive. At yan ang pinaka-purpose ng panawagan ng Diyos sa atin. Nakuha niyo? Tinawag tayo ng Panginoong Diyos. Yan yung purpose natin. When God called us, past tense, God continues to call us, to be holy. Amen? Yan yung gusto ipakita ni Paul dyan. What is my point? The word sanctified here means made holy. Ibig sabihin po, kung titingnan natin, possible din na sinabi doon dito sa 1 Corinthians 1:2, yung word na sanctified, past tense po yan, because of the blood of Jesus Christ. Once and for all po. Ang ibig sabihin, nung pinatawad tayo ng Diyos, na wala na tayong kasalanan, yung kasalanan mo, bayad po ng Panginoong Diyos. Somebody questioned me. Sabi niya, Pastor, paano po yun? Kung ang isang tao nakagawa siya ng kasalanan, o may kasalanan siya, at di nakikita sa kanya ang good works, pag namatay po ba yun, pupunta sa langit o sa impyerno? My answer is, ang isang tao na tinubos ni Kristo, na totoong naligtas, na nabayaran at binanal ng dugo ni Kristo sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang taong iyon ay ligtas. Otherwise, ang salvation kako ay magiging performance and good works. Tama po ba? So, ibig sabihin, the word sanctified, past tense, here means made holy, ginawang banal. That is, we are through Christ made holy in our standing before God, and God called to be holy in our daily lives. So the writer of Hebrews is telling us to take seriously the necessity of personal, practical holiness. So yan yung pinapuntos niya dyan. Totoo po, ito pong part na ito po mga kapatid, yan, hanggang dito, banal tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo. Pero, yung writer po ng Hebrew 12:14, sinasabi niya, is telling us to take seriously the necessity of personal, practical holiness. So ano po ito dyan? Ang sinasabi niya, sinasabihan tayo na seryosohin natin ang kahalagahan ng ating pansarili at sa mga praktikal na ginagawa natin ng may kabanalan. Bakit natin nagagawa yon? Why? How? Why? How? Bakit natin yan nagagawa at paano natin yan nagagawa? Because of the Holy Spirit. Amen po ba? Now listen. Listen mga kapatid. When the Holy Spirit comes into our lives at our salvation, He comes to make us holy in practice. It is true that this desire for holiness may be only a spark of the beginning, but that spark should grow till it becomes a flame, a desire to live life wholly pleasing to God. Nakuha niyo po? So, the work of the Holy Spirit is to lead us sa kabanalan. Amen po ba? Ibig sabihin, nakakapamuhay tayo ngayon ng may kabanalan, sometimes, hindi natin nagagawa yun. Because of the Holy Spirit, nagtatagumpay tayo. Dumating siya sa atin para gawin niya tayong banal sa lahat ng ating ginagawa. Okay? So sometimes, yung holiness na yan, naniligtas tayo, para pong isang tislap lang po yan. But that spark should grow till it become a flame. So ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin po, meron na pong binhi sa puso natin ng apoy. Pero patuloy po yung palalagablabin ng Diyos. Ang ibig sabihin po, lalagyan ng Diyos ng banal na Espiritu ang heart and mind natin ng pagnanasa, na mamuhay ng katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Number 3, ang kabuuan ng ating kaligtasan ay upang patuloy tayong, sabi ng Efeso 1:4,
maging banal at walang dungis sa kanyang harapan. God chosen us for holiness. Hindi tayo pinili ng Diyos, hindi tayo ininik ng Lord para sa kasalanan. Para po sa kabanalan. Dito chapter 2 verse 11 to 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat. Now, Apostle Paul urged us, ito ang nagtuturo sa atin na ano daw? Harapin ba o talikuran? Talikuran ang makamundong pamumuhay at ang damdaming makalaman. Bakit po? Because of God's grace. At ang mangyayari po sa atin doon, magiging mapagpigil tayo sa sarili. Magiging matuwid tayo sa pamumuhay natin at karapat-dapat sa Diyos. This is my point. Yung biyaya ng Diyos, listen carefully, yung biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos na nagligtas sa atin ay ang biyaya o grace din na gumagawa sa atin upang itakwil ang ungodly na pamumuhay. Ito yung punto na Santiago chapter 2 verse 14 to 26. Na James telling us that a faith that does not result in good works is dead. Amen po ba? Naalala nyo? Faith without works is what? Dead. Now, ibig sabihin, not result in good works. No holy life. In other words, it's not a living faith, but a dead one. So when we say, I have faith with the Lord, makikita po sa buhay natin ang bunga nito. Pero kung ang faith po natin ay wala pong bunga, ang sabi ni James, patay na pananampalataya. So God expecting us to work out our salvation, na magkaroon ng bunga nito sa buhay natin. Number 4, why we need to live with holiness? Because of 1 John chapter 1, verse 3 and 5. God's nature demands holiness in the life of a Christian. So that is one of the purpose. Why we need to live with holiness? Why should we live to holiness? Because the nature of God, He is holy. Amen po ba? Napag-aralan natin last Sunday, ang sabi ron, dahil ang Diyos na pumili at humirang sa inyo ay banal. Ano yung kasunod? Dapat din kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, ako'y banal. Parang, bigyan ko lang ng konting ilustrasyon. Yung isang anak, nagkamali, ano yung sasabihin agad ng tao? Kanino bang anak yan? Di po ba? Kanino ka bang anak? Nung maliit kami, merong tindahan sa harap namin, pag hindi ka nangupo, kanino ka bang anak? Sasabihin agad sa'yo. Ibig sabihin, nagre-reflect yung anak doon sa kanyang ama. Bakit po? Tayo naman ng palataya, ano ba ang Diyos? Ang Diyos po natin ay banal. That is the nature of God. So, if God is holy, God demands us, as His children, to live with holiness. Number 5, holiness required for fellowship with God. So, if you want to walk with holiness sa ating Panginoong Diyos, kailangan mong makipag-ugnayan palagi sa Panginoong Diyos. Nakakita na ba kayo ng mag-best friend talaga? Lagi silang magkasama. Pag tiningnan mo yung isa, yung ugali ng isa, nagiging parehas na sila. Ako yung punto? Magkamukha na sila. Bakit po? Kasi lagi silang nagpe-fellowship eh. Kuhang-kuha lahat. Kaya nga, di ba, same feather flock together? Alam niyo ba yung sinasabi na yun? Ibig sabihin, kung sino yung ka-fellowship mo, yun yung magbibigay sa'yo ng malaking impluensya. Kung tayo ay patuloy na makikipag-fellowship, makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos consistently sa buhay ng bawat isa sa atin, makakapamuhay po tayo ng may kabanalan. Ang problem po kasi, pagkagising natin sa umaga, hindi po tayo nakikipag-fellowship kay Lord. Ang ka-fellowship agad natin ay ano? Cellphone. Tama po ba? Cellphone po muna, wag muna po yung chismisan. Pagkagising, sabihin agad, ano kaya yung ano? Bubuksan agad ang cellphone. So, nakita mo na lahat, yung mga
feeds ng iyong timeline sa Facebook mo, influensyado ka na. Tama po ba? So, sino yung unang kinapellowship mo? Cellphone. Ganun po yun. The more you give time to the Lord na nakikipag-fellowship ka, the more po na makakapamuhay ka ng may kabanalan. Number 6, prayer is vital, part of our holiness and fellowship with God. Yan ang problema. Sometimes, hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo nakikipag-communicate kay Lord. Hindi natin siya kinakausap. Hindi natin siya tinatanong, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Lord, ito yung gagawin ko. Okay ba po ito sa iyo? Lord, ito yung plano ko. Okay po ba sa inyo to? So ang prayer ay napakahalagang bahagi para sa ating kabanalan at paikipag-ugnayan sa Diyos. Awit 66, verse 18. 7. Holiness is necessary for effective service to God. Mahalaga po yan. Kung hindi po tayo makakapamuhay ng may kabanalan, lagi tayong maraming reason. Ito yung problema eh. Pag sinabi mo, pwede ka na bang mag-ministry? Ay sasabihin niya, ayoko pa. Hindi dahil busy siya, kundi dahil tingin niya sarili niya, he is unworthy to the Lord. Tama po ba? Pero hindi yun eh. Alam natin na walang perpekto na Kristiyano. Despite ng ating mga kakulangan at kahinaan, naglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagiging hadlang. Pero, if we are living with holiness to the Lord, at tayo ay nasa isip natin naglilingkod sa Panginoong Diyos, God will use us effectively sa kanyang ministeryo. Number 8, holiness is necessary for the assurance of salvation. 2 Corinthians 5:17. Ngunit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Kaya nga po sana, kung dati, 1 kilo yung pagiging masama ang ugali mo, dapat mga 1/4 na lang po ngayon. Po ba? So dapat nababawasan po. Yun ang ibig sabihin. Now, what is my conclusion? The only safe evidence that you are in Christ is a holy life. Amen? Why? Because number 1, those who have eternal life purifies himself as Christ is pure. Tingnan nyo the only safe evidence that you are in Christ is a holy life. Kasi bakit? Alam po natin na hindi pwedeng pagsamahin si Kristo at si Bilian. Hindi pwedeng pagsamahin ang dilim at liwanag. Meron pong antithesis. May paghihiwalay po palagi. Hindi pwedeng magsama ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Why? Magkakaproblema po. So the best way na alam natin na mananampalataya tayo o anak tayo ng Diyos, ay patuloy tayong namumuhay ng may kabanalan. Why? Those who have eternal life purifies himself as Christ is pure. Number 2, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Lahat po ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? So, kung ang Espiritu Santo ang pumapatnubay sa atin, ano yung makikita sa atin? Kabanalan. Kaya nga ang sabi ng Bible, hindi pwedeng magsama ang laman at ang Espiritu. Magkalaban ang dalawang iyan. Yung ninanasan ng laman, iba sa ninanasan ng Espiritu. Ang ninanasan ng Espiritu, iba sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang iyan. Number 3 and lastly, those who are in Christ, He is a new creation. So, ano po yung gusto nating maintindihan dito? Kapatid, kanina sa pasimula ko, ang tanong ko ay ito. Pakinggan niyo po ang tanong ko kanina. So, ang tanong ko kanina ay ito. Paano ka pumipili? Paano ka pumipili? I'm sure, ang pipiliin mo ay ang alam mong pinaka-mainam. Tama po ba? Pero, sa Panginoong Diyos, wala ho tayong pagpipilian. Why? Ang kabanalan ay hindi isang pagpipilian, kundi palaging pinipili. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Lagi nating pipiliin ang mamuhay ng may kabanalan. At kung dumating man po sa punto na nagkamali tayo, mga kapatid, ang gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo, don't hesitate to come to the Lord. Ask forgiveness, and you will assure na ang Panginoong Diyos ay magpapatawad sa iyo.
Tumayo po ang bawat isa. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salita nyo na amin pong natanggap at amin pong narinig. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang author, ikaw ang may akda ng mga salita nyo pong ito na aming pinag-aralan. And I pray, Lord, through the power of your Holy Spirit, ay mangusap po ito sa buhay ng bawat isa. Panginoon, kayo ang nakakabatid at nakakaalam ng buhay namin. Alam nyo yung sikreto ng aming puso. Alam nyo ang sikreto ng aming isipan. Alam nyo ang lahat ng ito. And Lord, once again, humihingi po kami ng tawad sa inyo sa lahat po ng aming mga kamalian. Humihingi po kami ng tawad sa inyo sa lahat ng mga bagay na hindi naging pleasing o katanggap-tanggap sa inyong harapan. At Panginoong Diyos, siyasatin niyo po ang aming mga puso sa oras na ito. At ang banal mong Espiritu ang siyang mangusap sa lahat ng naririto sa pamamagitan po ng mga salita nyo na aming natanggap. Panginoon, kung ang bawat isa sa amin ay matututong magkaroon ng kapakumbabaan at i-recognize na without you we can do nothing, Lord, sasabihin namin, Panginoon, sa inyo, Lord, help me, save me, deliver me sa anumang kahinaan at kasalanan na mayroong kami. And the only things na magagawa po namin ay magpasakop sa inyong salita at kalooban. Panginoon, kilala nyo kaming lahat na narito. And I pray na sa pamamagitan ng mga salita nyo pong ito ay mayroong pagtutuwid at mayroong pong pag-akay sa bawat isa sa amin sa isang banal na pamumuhay na nakasentro palagi kay Kristo. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. You may be